Assalamualaikum, buenos dias, happy Isabela. Mula sa City Information Office, ako si Ana Sahidil, maghahatid sa inyo ng happy Isabelang balita para sa araw na ito. Tatlong proyektong infrastruktura sa lungsod ng Isabela, formal nang ibinahagi sa mga benepisyaryo. Mayor Dada, malugod na tinanggap ang 272 bagong GIP interns ng pamahalaang lungsod. Isabela City, nakilahok sa National Rice Awareness Month at 9th Organic Agriculture Month. Mga bagong halal na SK officials sa lungsod, sumailalim sa isang mandatory training. Isabela City, pumasa sa 2022 Child-Friendly Local Government Audit. Tuloy-tuloy ang kaunlaran sa lungsod ng Isabela at kamakailan lamang ay tatlong proyektong infrastruktura ang ipinamahagi ng pamahalang lungsod sa mga benepisyaryo. Yan ang Happy Isabelang Balita ni Kristen Lee. Sa pangunguna ni Mayor Siti Jalia Turabin Hataman, tatlong magkaibang mga proyektong infrastruktura ang ipinamahagi ng pamahalaang lungsod ng Isabela noong ika-7 ng Nobyembre. Isa na rito ang bagong sementadong daan na matatagpuan sa bahagi ng Barangay Tabyawan. Narito tayo ngayon sa Barangay Tabyawan kung saan makikita natin ang bagong sementadong daan na nagkakahalaga ng 8,639,764.94 pesos. Ang proyektong ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng pamahalaang lungsod sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga residente at pagpapadali ng transportasyon ng mga naninirahan dito. Unang-una po, ako nagpasalamat at saka yung kasama ko dito, lahat kami, kay Mayor Dada kasi malaki yung naitulong sa amin yung proyekto na kalsada po. Kasi yung mga gustong magpunta dito sa amin na magpapadasal or mag-attend sa mass, holy mass or mag-recollection ba sila or magpaas ng prayer, maganda na yung daanan, hindi nakatulad dati na parang mahirap talaga. Pero ngayon, maganda talaga yung feedback sa mga tao at saka kami. Sa kaparehong okasyon, binisita rin ni Mayor Turabin Hataman ang mga mongha ng Poor Clare Monastery na nagsisilbing isa sa mga benepisyaryo ng nasabing proyekto. Bukod dito, formal na ring inabot ni Mayor Turabin Hataman ang isa na namang proyektong footbridge sa Barangay Campurna Zone 1 na nagkakahalagang 2,393,311.31 pesos. Ito ay naglalayong tiyakin na mayroong matibay na daang tatahakin ang mga residente lalong-lalo na sa panahon ng kalamidad o emergency. This is very nice project that had been given to the Campurna Zone 1 because this a bridge, this footbridge is being constructed that make people be comfortable passing. This with another improvements in development in our barangays. Due to the help of the city executive Mayor Dada Hataman. Samantala, idinaos din ang turnover ceremony ng bagong gawang Rural Health Unit 1 East na dumaan pa sa malawakang rehabilitasyon sa dalawang yugto na may kabuuang halaga na 7,970,523.50 na matatagpuan pa rin sa Campurna Zone 1. Inaasahan ng proyektong ito na mapapabuti ang mga serbisyong pangkalusugan para sa mga residente ng tatlong zones ng Campurna, Market Site at Port Area. Ito rin ay nagpapatunay sa dedikasyon ng Administrasyong Turabin Hataman na mamuhunan sa pagpapabuti ng akses sa pangunahing serbisyong medikal para sa lahat ng mga Isabelenyo. Sa pagkakaroon po ng rehabilitation dito sa aming health center, mas nagkaroon ng quality health and social services, lalo na sa mga underprivileged sections of the society here in our barangay. At mas naging malaki yung naging cater ng health center dito sa aming barangay at mas lalo pong natutukan yung mga residente sa pagkakaroon ng mga libreng check-up para sa mga residente ng Barangay Campurna Zone 1. Maraming salamat. Ang pondo ng mga nasabing proyektong infrastruktura ay mula sa 20% Development Fund ng pamahalaang lungsod na nagbibigay daan sa mas maraming oportunidad, mas magandang pamumuhay at mas matibay na komunidad para sa lahat. Christine Lim, Balitang Hap, Isabela.
Mayor Dada, malugod na tinanggap ang 272 bagong GIP interns ng pamahalang lungsod. Yan ang balitang tinutukan ni Kate Galos. Sa lungsod ng Isabela, pinapalakas ang ugnayan ng pamahalaan at mga kabataan. Isa sa naging paraan ng pamahalang lungsod ay ang Government Internship Program o GIP. Kaya naman noong ika-7 ng Nobyembre, malunggod na tinanggap ni Mayor City Jalia Turabinataman ang 272 ng mga bagong interns ng nasabing programa. Pinangunahan niya ang orientasyon hinggil sa mga tungkulin at responsibilidad bilang mga benepisyaryo ng GIP. Hinihimok ni Mayor Turabinataman ang lahat na samantalahin ng pagkakataon hindi lamang upang makatulong kundi pati na rin para magkaroon ng mahalang kakaranasan sa mga proseso ng pamahalaan. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng paghahanap ng mga pagkakataon lalo na para sa mga kabataang nagsisimula pa lamang sa kanilang mga karera. Nagpapasalamat ako sa local government unit ng Isabela sa pamumuno ni Mayor City Jalia Turabinataman, sa Public Employment Service Office, PESO, at sa Department of Labor and Employment, DOLE, sa oportunidad na to para sa aming mga nais matutong kung paano maranasan yung pagiging isang pampublikong manggagawa, public servant. Yun po. Kasabay sa nasabing orientasyon, idinaos din ang paglagda ng mga kasunduan sa nasabing programa. Katuwang sa nasabing kaganapan ang Department of Labor and Employment Isabela City sa tulong ng Public Employment Services Office. Kate Galos, Balitang Happy Isabela. Isabela City nakilahok sa National Rice Awareness Month at 9th Organic Agriculture Month. Ano-ano kaya ang naging aktibidad ng pamahalaang lungsod? Ating alamin sa Happy Isabelang Balita ni Shane Suwani. Simula nang idinaos ang Agriculture Summit sa lungsod ng Isabela sa inisyatiba ni Mayor City Jalia Turabinataman, sunod-sunod na ang mga naging aktibidad kaugnay sa pagpapausbong ng agrikultura sa lungsod ng Isabela. Isa na rito ang inisyatibang naglalayong mas palakasin at pahusayin ang kaalaman at kasanayan ng mga lokal na magsasaka pagdating sa gawaing pang-agrikultura. Nilunsad ng Department of Agriculture 9 katuwang ang pamahalaang lungsod ng Isabela ang pagdiriwang ng 9th Organic Agriculture Month noong November 7 na may temang Kabuhayang OA, Kinabukasang OK, kung saan binigyang diin ang kahalagahan ng suporta sa mga lokal na magsasaka at pagsusulong ng organikong pamamaraan pagdating sa agrikultura. Sa pagsisikap ng City Agriculture Office at GAD Office sa tulong ng TESDA 9, nabigyan ng 5 araw na pagsasanay ang 20 mga lokal na magsasaka ukol sa organic farming. Ito ay hindi lamang naglalayong dagdagan ang kaalaman ng mga lokal na magsasaka, kundi pati ang pagtataguyod ng pangmatagalan at positibong epekto ng organic farming sa kalikasan at kalusugan ng tao. Sa huling bahagi ng pagsasanay, ngiti ang natamo ng mga lokal na magsasaka dahil bukod sa mga sertipikong natanggap bilang pagtatapos ng nasabing pagsasanay ay bit-bit na nila sa pag-uwi ang mga bagong kaalaman at kasanayan na tiyak ay magagamit nila sa kani-kanilang mga sakahan. Samantala, bilang paggunita sa National Rice Awareness Month sa lungsod ng Isabela na may temang Be Responsible, isang simpleng aktibidad ang idinaos ng pamahalaang lungsod noong ika-13 ng Nobyembre. Pinangunahan ng City Agriculture Office ang mga pa-trivia games kung saan ang mga nanalo ay binigyan ng tig-isang pack ng black rice bilang papremyo. Busog-lusog naman ang mga empleyado sa ibinahaging aras kaldo na gawa sa parehong uri ng bigas. Bilang panghuling parte ng nasabing aktibidad, pinangunahan ni City Agriculturist Maria Gina Alberto ang Be Responsible Pledge, kung saan ipinangako ng bawat empleyado ng pamahalaang lungsod ang pagiging responsable sa pagkonsumo ng bigas sa lungsod ng Isabela. Ayon sa Presidential Proclamation No. 524, Series of 2004, tuwing buwan ng Nobyembre isinasagawa ang National Rice Awareness Month upang taasan ang kamalayan ng publiko sa palay o bigas, labanan ang malnutrisyon at kahirapan at makamtan ang sapat na supply nito. This is a nationwide campaign wherein it is dapat talaga mag-implement every year. So, for Isabela, ngayon lang tayo nag-implement. This is to heighten public awareness on rice to address issues related to malnutrition and poverty.
So it is also highlighted the importance of rice as the country's staple food. And to encourage consumers, farmers, and policymakers to help achieve self-sufficiency in our country. Sa lungsod ng Isabela, nagsisimula na ang pag-usbong ng agrikultura. Kaisa ang pamahalaang lungsod sa pagkamit ng progresibong komunidad, lalo na sa usaping agrikultura, pagkain at ekonomiya. Shane Suwaling, Balitang Happy, Isabela. Lungsod ng Isabela, nagsagawa ng 3-day mandatory training para sa mga newly elected SK officials. Ang detalye, Youth Patroller Yashrin Jamang. Matapos ganapin ang kamakailang barangay at SK elections, siniguro ng pamahalaang lungsod ng Isabela sa pakikipagtulungan sa DILG Isabela City Field Operations Unit at National Youth Commission ang pagpapatupad ng mandatory training para sa mga bagong halal na mga opisyal ng Sangguniang Kabataan sa lungsod ng Isabela. Kaya naman noong November 7, sa pagsisikap ng Local Youth Development Office na pinamumunuan ni Laido Lavinia Harecolme, sinimulan ang 3 araw na SK mandatory training na naglalayong hubugin ang kaalaman at kasanayan ng bawat SK official upang masiguro ang masigla, maayos at epektibong pamumuno, partikular na sa hanay ng mga kabataan. Bilang suporta, dumalo si Punong Lungsod City Jalia Turabin Hataman at nagbahagi ng kanyang personal na karanasan at paglalakbay na nagbigay inspirasyon sa mga kalahok upang mas pag-aralan kung paano mapapatupad ng tama ang mga komplikadong trabaho sa pamahalaan. Bukod dito, kanya ring ipinahayag ang kanyang kasiyahan sa mga kalahok at hinikayat ang mga ito na makipagtulungan sa pamahalaang lungsod upang mas makatulong sa patuloy na pag-unlad ng lungsod ng Isabela. Nasa 353 na mga kalahok ang naitalang sumailalim at matagumpay na nakumpleto ang komprehensibong pagsasanay. Bilang isang kabataang leader sa ating komunidad, napakarami ko pong dapat ipagpasalamat, lalo na po sa mga bagay na aking natutunan gaya na lamang ng planning at budgeting. Isa po itong gabay sa amin upang makapaglingkod ng maayos sa aming komunidad. Ilan sa mga opisyal na dumalo ay sina City Administrator Pedrito Esma, DILG Field Operations Unit CLGOO Arnel Alvarez, Acting City Treasurer Mary Jane Abenojar, at OIC City Budget Officer Ayet Aira Taguranao. Sa lungsod ng Isabela, handang-handa na ang mga bagong opisyal o lider ng Sangguniang Kabataan na magsilbi at magbigay ng tapat at maayos na serbisyo para sa mga kabataan. Ako si Yashrin Jamang at yan ang latest sa ating Youth Patrol. Maraming salamat, Yashrin. At para naman sa Good News Happy Isabela, Isabela City pumasa sa 2022 Children-Friendly Local Government Audit sa ilalim ng pamumuno ni Punong Lungsod City Jalia Turabin Hataman. Ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Isabela ay pumasa sa 2022 Child-Friendly Local Governance Audit na idinaos ng DILG Region 9 kung saan nagtamo ang nasabing lungsod ng 87.11 total points. Ito ay isang patunay na ang lungsod ng Isabela ay may malasakit at pagtutok sa kapakanan, karapatan at kahalagahan ng bawat bata. At yan ang nakalap na Happy Isabelang balita hatid sa inyo ng City Government of Isabela. Antabayanan ang iba pang Happy Isabelang balita sa susunod na linggo. Muli, ako si Ana Sahibil at ito ang Balitang Kahanga-hanga, Balitang Tatak Happy Isabela, Balitang Happy Isabela.